Akala ng iba, pare-parehas lang yung car battery. Nagkakamali sila. Kung gusto mong malaman kung ano yung tamang battery para sa sasakyan mo, tapusin mo yung video na to. Meron akong sikretong sasabihin. So tara, umpisa na natin. Dito sa video na to, pag-usapan natin yung mga number na nakalagay dito sa car battery. So ano nga ba yung mga ibig sabihin yan? Ganito kasi yan. Ito yung example, 2SM battery. Ang brand nito Megaforce. Nakalagay sa kanya 65D26L. Ang tawag dito JIS, Japanese Industrial Standards. Yung number na 65, yan po yung performance rating. Related dito sa cranking power o kung gaano kalakas i-start yung sasakyan nyo. Kapag mas mataas yung performance rating, mas maganda. Mas smooth yung starting power sa sasakyan. Hindi rin naman direktang ampere hour to o yung AH. Pero kapag mas mataas kasi yung number dyan, mas matagal maubos yung battery. Halimbawa, nagpapatugtog kayo ng hindi nakabukas yung sasakyan. So, mas matagal malobat yung battery. O kaya naman, nagcha-charge kayo ng cellphone sa sasakyan nyo, tapos hindi naman umaandar yung sasakyan, hindi nagcha-charge ng alternator yung battery. Pero dahil mas mataas yung performance rating niya, mas meron siyang reserve capacity dun sa battery kaya matagal siyang malobat. Ang ibig sabihin naman po nung number 26, yan po yung haba ng battery, 26 cm. At yung letter L naman sa dulo, ang ibig sabihin niyan, positive terminal position. Ibig sabihin ng L, left. Kapag nakaharap sa inyo yung battery, nasa kaliwa yung battery terminal o yung positive terminal nasa kaliwa. Merong mga battery na nasa kanan yung positive, kaya ang nakalagay sa kanya sa dulo, letter R. Ibig sabihin ng R, right o right. So may mga battery na same size lang sila pero mataas po yung performance rating kagaya nito. Ito nakalagay sa kanya 95D26L. Same size lang sila na 26 o 2SM pero mas mataas yung performance rating nito. Ito pa guys yung isa 110D26L. Tingnan nyo yung difference 65 tapos 110. Napakalaki ng difference niyan mga guys. Pero same size lang sila. Pero tama yung nasa isip mo. Hindi ulit mas mataas yung performance rating ng battery, yun na po yung pinakamaganda. Nagdidepende pa rin yan sa quality o dun sa brand ng battery. Halimbawa, yung dalawang battery, parehas lang sila ng performance rating, 65D26L, pero magkaibang brand. Kaya naman magbibigay ako sa inyo ng example kung ano nga bang brand ang maganda at mataas yung performance rating. Meron mga SUV, pick-up, 2SM battery lang yung nakakabit. Halimbawa, yung Toyota Innova na old model, Isuzu MU-X, Nissan Terra, Nissan Navara na pick-up. Ayan guys, mga 2SM battery lang yung nakakabit sa kanila. Ito guys, yung pinagpalitan ng Nissan Navara. Ang nakalagay sa kanya, 110D26L. 2SM battery lang yan mga guys. Pero yung kanyang performance rating, 110. May ibang mga customer ang ginagawa na lang nila, nag-upgrade sila ng mas malaking battery. From 2SM, ginagawa na lang 3SM. Pero may ibang customer na ayaw nilang maglaki ng battery, lalo na kung medyo hindi naman kakasya dun sa battery tray. Imbis na maglaki kayo ng battery, ang gawin nyo po, humanap kayo ng same size ng battery na stock dyan sa sasakyan nyo. Pero piliin nyo yung mas mataas yung performance rating. At alam nyo ba mga guys, kapag mas mataas yung performance rating ng battery, mas mataas yung CCA o yung tinatawag nating cold cranking amps. Isa pa sa mga napansin ko, kapag mas mataas yung performance rating ng battery, mas mabigat siya. Mas marami kasi siyang plates sa loob. Parang mas makakapal yung mga plates sa loob. At syempre, mas mahal yung presyo nito. Kaya naman kung kotse lang naman gamit mo o mga gas engine, okay lang yung standard na 65D26L. Halimbawa dun sa Toyota Big Body na old model, ganun. O kaya sa mga naka-Lancer, Evo, ganun. Pero kung sakali lang meron kang sound system dyan sa kotse mo o maganda yung setup mo dyan, kailangan kasi dyan mas mataas yung AH ng battery. Piliin mo na yung mataas yung performance rating na battery para dyan sa kotse mo. Pero kung diesel engine yan, halimbawa SUV o pick-up, o kaya kagaya na lang netong Nissan Navara, dapat dito high performance rating. Dapat nga dito sa Nissan Navara, mga special type battery na
pero 2SM pa lang din kasi yung kinakabit dito sa kasa. Ito yung kinabit ko sa kanya mga guys, Yokohama Platinum. Parehas ito nung luma niyang battery, 110 D26L. Sa mga nakanisa na bara, ito po yung tamang battery para sa inyo. Yokohama Platinum. Gaya ng sabi ko kanina, parehas ito nung stock battery niyo mga guys. Ayan, 2SM lang siya, kaya hindi nyo na kailangan maglaki ng battery. Tapos mahaba pa yung warranty niya mga guys. Ayan, merong iba't ibang variant yung Yokohama battery. Meron siyang premium, super premium, supreme at platinum. Sa Amaron ganun din, meron siyang Amaron Go, Amaron Flow at Amaron Pro. Sa Megaforce naman, meron siyang Megaforce Plus. Ito kasi standard lang itong nasa video, 65D26L. Kapag M-Track naman na brand, yung Platinum series ang magandang piliin. Nabanggit ko kanina, isa sa disadvantage ng car battery na merong high performance rating ay yung presyo, mas mahal siya. Kaya naman ito yung battery recommended ko sa inyo. Subukan nyo yung Yokohama Platinum series. Mas mabigat, mataas ang CCA, mahaba ang warranty, high performance rating pero budget friendly lang. Pangmasa pa rin ang presyo ng Yokohama battery. Hindi ito sponsor, pero ito kasi yung tinda ko dito mga guys. Siyempre, promote mo yung iyo. Ang Yokohama battery, gawa din siya dito sa Pilipinas. Under siya ng Motolite battery, pang matagalan. Actually, maganda rin sana yung ibang brand ko dito, yung Megaforce Plus at saka yung mga M-Track Plus na Platinum series. Siyempre, pati yung Amaron Pro. Kaya lang, sabi ko nga kanina, depende sa price. Ito kasi yung Yokohama battery, ito na yung pinaka-budget friendly para sa akin. Kayo mga guys, ano yung pinaka-the best na battery na nasubukan nyo na? Comment down below para magawa natin ng battery review yan sa susunod. So ayun lang mga guys, maraming salamat po. Sana nakatulong.